can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, Kabilang ang foundation of the kami ang flock bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion. Ating hanapin si Resinina. Ato. Okay, Brother Resinina, good evening. Hey, good evening. Yun, pakibukas Kamera, bro. kamera. Kamera. Pangit naman yung katalakayan namin, pangalan na nandyan. Brother Ray, Ah, kamera bro, kamera. Para magandang talakayan eh, nakikita namin yung aming kausap. eh kagabi, nagpakita na nga siya kagabi eh. Oh, sige bro, go ahead bro. At tapang at tao nga siya kagabi. Brother Ray, Sinina, paki-open yung camera bro. Camera, saglit lang. Palaban talaga to si Padre. Yan yung gusto ko, yung ano, yung talagang palaban. Hindi, actually, brother, pinagbabawal sa amin makipagdebate. Tinuro na sa amin to eh. Kailang ako lang ang sumuway eh. Actually bro, naano ko lang yan bro. Wait lang muna. Ba't naman kayo pagbabawalan Padre? Ibibilikal naman ang debate. Di mo ba alam na si Ganito kasi sa panahon ni Brad Eli, talagang maraming kalaban ang church. Marami. Wow. Oh, di nung sabi niya, ako na ang haharap, kayong mga sisiw dito lang sa likod. Eh, yun. Kaya siya talaga lumalaban. Napasok lang ako rito dahil dito sa chat group namin, sila MJ Tumang, siya si Cham Fernandez ang nagyaya sa akin dito eh. Silang dalawa. At saka ito si Mo Rice, yung una kong nakilala. Siya yung naglagay sa akin sa chat group at siya din ang nag-invite sa akin dito. Ah, si Bro Aris. Oh, Dating born again nyo bro. Dating born again yun si Brother Aris. Nagtanong siya dito tapos napaliwanagan namin, binuksan niya ang kanyang puso. Namumulat siya sa katotohanan. Sana ikaw din ganon. Cheers. Katoliko ako eh. Binyagan ako ng Katoliko. My Ay, father sayang. and my mother is Catholic. They meet in University of San Carlos, Cebu. Oh, Kaya sa Santo Niño, Cebu yata ako na. kailan ka naanib sa ang dating daan bro? Nagbaptismo na ako way back 1960. Nagbaptis ka muna.
Nagpastor muna ako sa Baptist, tapos Uy. pinadala. Tapos, siyempre, may trabaho ako. Tinigilan ko. And then, noong 2006, doon ako na, Tapos sumali naniwala sa ka kay, dating daan. sa pagkapastor mo, naniwala ka pa kay Ili, pastor ka na. Hindi. Talagang, ang Baptist kasi magulong reliyon yan eh. Kakahiwa-hiwalay. Di, wala namang relihiyon na walang iskandalo. Meron talaga yan. Hindi magkasundo. Sa mag-usap nga lang sa tithes and offerings, meeting, financial, magulo na eh. Yan ang problema dyan. Kikita Kapag mo money na, involved na. walang Pero ang ano ko, Brother Ray, ang concern ko ikaw, dati ka palang Katoliko, so kailan ka lang naging Baptist? way back 1977. Matagal na rin pala, no? Tagal na. And then, Matagal na rin. pasensya na ha kung kasi hindi ako pwedeng magsisigaw kasi tahimik tong compound namin, maririnig eh. Yes, okay lang bro. Ano lang naman, bali, usap lang tayo sa doktrina na iniwanan mo, Katoliko ka pala. Ngayon, kung meron kang nais na itanong sa dati mong pananampalataya, kaya ka umalis kasi hindi mo naunawaan, pwede mong itanong sa amin yan, or kung meron kang tuligsa sa aral ng Katoliko na gusto mong questionin at naman gusto mong tuligsa. kamalian, Questionin ko lang. Dahil dito sa post namin, sa chat group namin, nag-post ako ng isang question na nagkakapikunan nga eh. Nagagalit yung iba na eh. wag na yung about the church na pag-usapan rin kagahapon sa doktrina naman. Sa doktrina. So, ganito, nag-post ako ng question sa kanila, pinasasagot ko. Ang question ko, sabi ko, mababasa ba natin sa Biblia na nagtuturo si Kristo ng rosary? Yan ang question ko na pinasasagot ko sa kanila. Kaya ang nangyari, inanyayahan akong pumasok ko sa punto por punto. Yan ang nangyari. So yun ang pinaka-question mo kung mababasa ba sa Bible. So Kaya ano pala ang group doktrina? chat ko, nanonood ngayon dito kasi gusto nilang Yes. malaman. So ang tanongin, aral ba ng MCGI na dapat ang paniniwalaan ng pananampalataya ay yung mabasa lang aral ba ng MCGI yan? Talagang lahat ng pinaniniwalaan namin talagang nababasa sa Biblia. So may mababasa ka ba sa Biblia? mababasa ka ba sa Biblia, brother, na dapat paniwalaan si Eli Soriano? Hindi. Preacher si Soriano nangangaral. Hindi, kasi dapat Yung mabasa yung bro, meron ba talata na nakalagay misa pasalamat? Pasalamat? Misa pasalamat. Misa pasalamat. Ang nabasa ko sa talata, yung 100, Psalm 100. It is a good thing. Hindi bro, kasi pag Wala kayo pang misa sa salmo eh. pag kayo nagtanong sa amin kasi ang gusto nyo basahin talaga sa Biblia, hindi ba? So, Hindi, tsaka gusto niyo bro, word for word. Kaya kailangan, yun. hanapin ka namin din ng word Kasi, for word, bro. No? Para mas malinaw, word for word. kasi ganito yan bro, sabi kasi ni Cristo sa Biblia kasi, huwag nyong gawin sa iba ang ayaw nyong gawin sa iyo. Papansin ko lang sa MCJ, lagi nila pinapahanap doon sa Bible software nila yung pangalan ng relihiyon. Halimbawa, pag kanilang kausap, Seventh-day Adventist, sasabihin nila, Brad Mel, pakihanap nga sa Biblia yung Seventh-day Adventist. Ang lalabas sa Biblia, 0 words, no phrase found. Ay, wala pala sa Biblia yun. No. Pag ang kanilang kausap naman, Mormon, sabi nila, Brad Mel, pakibasa nga sa Biblia yung Church of Jesus Christ in Latter-day Saints. Ginagano nila yung kanilang mga katalakayan. So, hanapin naman sa Bible. Si Biblia kasi, electronic na, mabilis maghanap. Ang lalabas naman doon, 0 words, no phrase found. Pero pag sila kaya tanungin natin, saan naman sa Biblia mababasa Members Church of God International? 0 words, no phrase found din eh. Pero ayaw nilang tanungin sila ng ganon. Pero ginagawa nila sa iba. Ngayon, nahanapin mo ko sa Biblia, itinuro ni Kristo na magano ng rosaryo. Tinanong ka ni Brother John Ray, sa inyo ba katuruan, kailangan mabasa ang aral sa Biblia? Sabi mo, oo. Kaya for clarification din sa iyo, para maging fair naman yung talakayan natin, meron bang talata sa Biblia, mababasa natin, misa pasalamat? Kasi meron kayong aral na ganyan eh. Misa pasalamat? Misa pasalamat. Talaga mabasa, misa pasalamat. Walang term na ginagamit ang dating daan na misa pasalamat. Yung bro, pasalamatan. Thanksgiving. Yung pasalamatan. Pasalamat. Pasalamat. Hindi, pasalamatan.
Pasalamatan. Lokal Oh. yan. Ang lugar na kung saan kami nagpapasalamat. Yun nga. Nasaan sa Biblia yung pasalamatan? Ang lugar yan congregation yan. Ayun nga, congregation nga, ginagawa ninyo, di ba? Practice nyo, sige. Saan sa Biblia natin nababasa na ang mga apostoles nagsagawa ng pasalamatan sa isang lugar? Sa isang lugar. Wala tayong mababasa dyan. Pero Oh, pero ginagawa nyo, di ba? nagpapasalamat ang apostoles. Oh, pero ginagawa nyo, di ba? So yan ang point namin, di ba, John Ray? Huwag mo kaming hanapan ng letra por letra kasi alam naman namin na pag kayo hinanapan ng letra por letra, wala rin kayo may bigay. Much Oo. better Isa pa, ganito, bro. Bro Jando, ito pa, itanong mo yung, meron ba mababasang coordinating center? Kasi sa Biblia, Oh, coordinating center. isa yon. Ngayon, sabi mo, dapat mababasa sa Biblia. Coordinating center, dapat mababasa sa Biblia. Meron ka bang maipapakita? Kanina, pasasalamat, wala na agad. Di sablay ka na. Sablay na. Tumama sa inyo yung ano nyo, yung aral nyo na dapat mababasa. Doon pa lang, wala na, sablay na yung aral nyo kagad, mali na. Coordinating center kasi, that is a modern word. Huwag ka Yan ang magpaliwanag, ginagamit ngayon. ikaw ang nagsabing-sabi mo dapat nasa Biblia. Ang No. tanong ko, yung coordinating center ba nasa Biblia ba o mayroon o wala? Wala. That is a modern word. Hindi yan, walang ano. Ang ano, Okay, so pwede pala paniwalaan, kapatid, Brother Ray. Pwede pala paniwalaan din natin ang mga modern na sinasabi mong modern world na mga kagawian like coordination center kahit hindi nababasa sa Bible. So pwede pala yon. Pwede pala. Oh, yun. Pwede ha. So, dyan tayo Pwede patas. Pero ito tayo, bro, sa yung tanong, Unang-una, yung katanungan mo, out of time. Out of time. Kasi alam ko naman na meron kayong ganitong referensya eh. Yung referensya na about sa Rosario. At ipakita yung kanilang referensya about sa Rosario. Kasi tayo ay dokumentado ng kanilang mga referensya dahil ika nga ang dating daan ay dati kong paboritong programa. Kaya, syempre, yung kanilang references, meron tayong kopya, no? maraming tao na paborito. At saka habang hinahanap mo, Brother Jando, paunahan lang natin to si bro, paunahan ko lang na kapatid na Ray, ang Iglesia Katolika is not Bible alone. Hindi kami So Bible it's not na- proper to ask that where is that doctrine na mababasa sa Biblia, kasi hindi kami Biblia lang. Meron kaming tradisyon at meron kaming church magisterium. Meaning to say, ano man ang ipahintulot ng simbahan na iutos niya sa mga mananampalataya, gagawin namin yon. Bakit? Ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa John 10:16, Luke 10:16, ang nakikinig sa kanyang simbahan ay nakikinig sa kanya. Hindi niya sinabi, ang magbasa ng Biblia ay nakikinig sa Diyos. Hindi niya sinabing ganun lang. Ang sinabi niya, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Kaya ano man ang iutos ng simbahan, gagawin namin yon, no? At Matthew 18:18, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ang question dyan, Brother Ray, pinahintulot ba ng Santa Iglesia Katolika ang magdasal ng Rosaryo? Oo o hindi? Based on your church history, pinahintulot yan. So hindi mali. At saka yung term, bro John Ray, yung Yes, term, Bro Jando. ano man ang inyong ipahintulot. Sa term na ipahintulot, hindi pa yan napahintulot ng panahon nila. Hindi ba? Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sa termino pa lang nandoon na, hindi pa siya na ipapahintulot, kaya nga binigyan ng authority. Ano man ang inyong ipahintulot, kasama na doon ang pagpapahintulot sa Rosario. Meron silang referensya na ganito. Kanilang kinuha ito sa The Secret of the Rosary, page 18. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Ginagamit ito ng programang Ang Dating Daan na sa 1214 pa natanggap ng Iglesia yung Rosaryo. Ba't mo tinatanong saan sa Biblia nag-utos si Kristo na mag-Rosaryo kayo? Alam nyo naman sa referensya 1214 lang yan binigay sa Iglesia. Yan, malino yan. Hindi ba? Out of context yung tanong? Illogical?
Kaya maraming napikon sa iyo, bro, sa tanong mo yan kasi illogical eh. Very illogical ang tanong. Ba't mo ka hahanapin sa panahon ni Kristo? Eh, meron naman kayong referensya, 12:14 pa binigay sa iglesia. 12:14 pa ipinahintulot ng iglesia, tapos Hindi sasabihin. lang yung bro Jando. Ang problema niya, ang nakikita kong malaking problema ang pagkakamali ni brother, no? Yung turong dapat tinuro ni Kristo. Mali yun. Oo, sabi niya, saan mo nabasa na nagturo si Jesus? Eh, doon pa lang bro, sablay ka na eh. Bakit? Kasi sa mga ginagawa niyo dyan, baka tanungin ka namin, saan nagsabi si Jesus na pakinggan mo si Eli Soriano? Oh, wala rin. At saka ito pa, bro. Saan mababasa sa Biblia na sa Iglesia ng Diyos mamumuno, darating ang panahon, mamumuno si Daniel Rason? Saan mababasa sa Biblia na si Daniel Rason pwede siyang magbinyag at darating ang araw si Daniel Rason magkokolekta sa inyo ng pera? Saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus yan? Pag binalik namin sa iyo yan, baka mapahiya ka lang. So huwag kang gagamit ng sabihin mong hindi sinabi ni Jesus yan. So lahat ng mga ginagawa dyan, ang napakarami. Walang sinabi si Jesus na gawin nyo. Tama? Saka isa pa, Brother Jando, no? Kasi ang MCGI ngayon ay isa sa may pinakamalaking network. Kaya nga ang pangangaral nila through network na. Yan, kung hanapan ka namin, saan mababasa sa Biblia na ang pangangaral sa salita ng Diyos ay ipadadaan sa network? Sinabi ni Jesus, kasi si Jesus lagi ang ginaano nila eh. Sinabi ba ni Jesus yan? Sinabi ni Jesus. Kaya nga sabi ko nga, lahat ng ginagawa nila, wala naman sinabi si Jesus, pero ginagawa nyo. Eh di, busted kagad kayo dyan. Wag yung, So, ibig sabihin, Brother Angel, mali yung tanong kapatid na Ray, na saan mababasa sa Bible. Pala sa Biblia na nagturo si Kristo ng rosary. Yung mga yung mga kagamitan na binabanggit sa rosaryo, biblical yun. Halimbawa, ano ang unang idinadasal sa Santos na rosaryo, bro? Apostles' Creed. Apostles' Creed. Lahat ng Apostles' Creed, bro, may mga verses yan. May mga verses yan. From Sige, I believe sige. in God. Hindi ba sinabi sa Bible na I believe in God? Sige, isa-isahin natin, Brother John, yung Apostles' Sige. Sige, brother, isa-isahin mo. Ikaw maglalabas ng talata, Brother Teka muna, Brother Jando. Teka muna. Di ba sabi ni Kristo na if you pray, pray to the Father which is in heaven. Wala naman sa Biblia yan na use the rosary. Ayan na naman, gumagamit ka ito na naman. Yung nga pagdarasal sa rosaryo. Logical na naman ng tanong. Bro, pala tanong ka sa amin, bro. Pala tanong ka sa amin, bro. Dapat sana logical, hindi illogical. Ganito, turuan kita, ha? Bro, ganito yan, bro. Saan mababasa Bro, ganito yan, bro. Ganito yan, bro. Ang logical na tanong ganito. Katoliko, bakit kayo merong turo sa pagdasal sa rosaryo? Hayaan nyo kaming sumagot sa aming aral. At hindi yung kokontrolin ninyo ang tanong sa paraan. Bro, ang tawag sa style na yan, bro, fallacy. Non sequitur fallacy yan. Alam mo ba yan? Alam mo ba yung fallacy? Misleading questions yan, misleading arguments yan. Hindi misleading yan. You just read the Bible kung saan mababasa. Bro, misleading, bro. Bakit? Yung referensya nyo mismo, nagsabi, ginagamit ninyo to, 12:14 pa binigay. Bakit? Si Kristo ba, nandiyan ba sa iglesia 12:14? Brajando, Yes, Brother Wendell. ito lang, kapapasok ko lang, napakinggan ko yan. Ang tanong niya tungkol sa rosary, pag di mabasa sa Biblia, yon, di dapat paniwalaan. Sige, So, pahintulutan mo ako na merong tanong muna kay Bro Ray, no? Bro Ray, dahil ang argumento ninyo ni Eliseo Soriano, halimbawa yung rosary, di mabasa sa Biblia letra por letra, di dapat paniwalaan. Ngayon, tanong ko sa inyo, ibalik ko sa inyo ang argumento. Anong version ng Bible ang ginagamit ninyo? Version ng Bible? Itong hawak ko maraming version eh. Merong Cebuano, Tagalog, may Vulgate, Latin Vulgate. Anong version, bro? Ang dating Biblia, magandang balita, ano? Hindi yung pinaka-version ng MCGI na ginagamit. Hindi version. Ang sinabi niya, translation. Translation ang sinabi mo. Patay tayo, bagsak ka na, bro. Version ang tinanong ko. Version. Translation ang binigay.
Version bro, ano bro? Ang dating Biblia, magandang balita, ang salita ng Diyos, the Living Bible. King James Ano yun? Version. King James King Version, James Brother Version. Wendell. Meron. Okay, very good. King James Version. Saan mabasa sa Biblia, utos ng ating Panginoong Hesus ang gagamitin King James Version? Wala. Yan. Lamang. Walang utos sa Biblia niyan. Wala na naman. Very good. Oh, ayun. Ibig sabihin, wag tayong mamiloso po. Basahin niyo lang. Pwede. Ikaw Ako yung na piloso po eh. Ikaw Ikaw yung pilosopo, bro. Ito, sunod na tanong. Yung King James Version na ginagamit ninyo, meron yung chapter and verses. Parihong-pariho sa pagkahati sa Bibliang Katoliko. Tanong, sino ang nag-utos batay sa Biblia na ang King James Version hahatiin ng chapters and verses? Binabasa niyo yan, ginagamit niyo, may chapter and verses. Oh. Nililiwanag ko lang yung tanong. Tinuro Mayroon ni yan. Brad Eli yan eh. Katolik ang naghati ng chapters and Oh, hindi amin ng King James bro. Hindi amin ng King James. ang King James Version that is from England kay Haring James yan eh. Okay, yung Church of England, hindi nagprotesta ang kasi Katoliko. ang England nagprotesta sa Katoliko. Kaya nga nagkaroon ang Catholic Church, nilagyan yun ng Roman to identify na you are Roman kasi merong Church of England eh. So, Yung sunod ko na tanong, Brad Jando, bakit pinaniwalaan ninyo ang paghati ng chapter and verses sa Biblia na wala namang mabasa na utos yan ng ating Panginoong Hesus? Yan ang naabutan namin eh. Yan ang naabutan namin. Yun na nga bro, yun na nga bro. Hindi yan ang Bakit tanong. nyo, bakit nyo pinani... Bakit nilagyan ng verses? Kaya Hindi, tuloy bro. Bakit nyo ginagamit? Bakit nyo ginagamit bro? Bakit nyo ginagamit? Sino ba nag-utos na lagyan ng verses yan? Si Ba't nyo Jesus daw may ginagamit? sinutos kasi puro ka Jesus bro eh. So ngayon, tinatanong ka about Jesus din. Kasi Tandaan mo, bro, ha? yun ang unang tanong mo eh, si Jesus agad sa rosary eh. Bro, Binabalik bro lang Ray. namin sa'yo yung tanong. Ipapaalala ko lang bro Ray, ang tinatanong sa'yo ay the same sa paraan kung paano ka magtanong. The same sa paraan. Kung nakikita mo na namimiloso po ang tanong, therefore ang iyong tanong kanina pemiloso po rin yon. Correct. Ginagamit namin ang technique mo laban sa'yo. Bradjo, Jando, kapatid, Oh. nilalayo nyo kasi Hindi namin nilalayo bro. Ito ha. kung Ulitin mabasa, ko ha. madali lang basahin yan eh. Kung mayroong mabasa. Hindi, Brother Jando. Ito bro. Bro, Ulitin ko, bro. paunawa muna natin sa kanya, Brother Jando. Bakit kapatid na Ray, kaya nga kaganina bro, pinaliwanagan na kita. Huwag kang magtanong sa amin about Bible kung mababasa ba kasi sinabi ko na nga, hindi kami Bible alone. Bible alone. Mayroon kaming church magisterium at tradisyon. Ngayon, ito bra, kapatid, saglit lang. Paisahan mo muna ako ng tanong sa'yo. Ito sabi ni Kristo dito, kapatid, no? O, sabi ni Kristo dito, tandaan ninyo, sinabihan niya dito ang kanyang iglesia, tandaan ninyo, no? Pero hindi MCGI na iglesia, ha? Anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. So may authority ang simbahan. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. So may kapangyarihan pala ang simbahan ni Kristo na magpahintulot ano man ang gustuhin niya dito sa lupa. Ay, question ko sa iyo. No, wait. Saglit lang. Question ko sa iyo. Gamit yung pinakita ni Brother Jando na reference galing sa MCGI na 1914 ba yung Brother Jando? 12-14. 1214 na 1214 pa lang pinahintulutan ng Santa Iglesia ang rosary. So, diyan kapatid, sino nagpahintulot diyan? Ang Iglesia or ang Biblia? Si Kristo ang nung binasa mo talata No. kanina. No, question. Hindi, bro, para maliwanagan ka, wait lang, wag ka muna sa Kristo kasi ang tanong ko, base sa binasa nating talata sa Mateo 18 na ang kanyang simbahan, binigyan niya ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan ng kanyang simbahan? Ano man ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Yes. Ngayon, ang question ko, Hindi yan sa simbahan iniutos, sa apostolis yan, sa mga alagad ni Kristo. ano ba ang mga apostolis? Simbahan? Hindi. Ang problema kasi pinipilitit niya. Ano ba ang apostolis? Ano ba ang mga apostolis? Simbahan o hindi? Ang mga alagad ni Kristo, mga Ano ang pagkaunawa mo sa salitang simbahan? Makinig ka. Makinig ka muna, bro. Ano ang pagkakaunawa mo pala sa salitang simbahan?
Building? Wait lang. Saglit na Brother Jando, ano ba ang pagkaunawa mo sa salitang simbahan? Ang Building? paunawa, ang Mukhang- church kasi, ang church is Oh. a people na pinatawad na Diyos. Tinawag mula sa sanlibutan, pinatawad. O yung mga apostol na sinasabi mo, yung mga apostol na sinasabi mo ang sinabihan ni Kristo doon ay mga apostol, tinawag ba yun ni Kristo? Kasi ang gusto mong palabasin, that is a Catholic church. That is wrong. That is wrong. Question nga ito sa iyo eh. Question nga ito sa iyo eh. Sabi mo kasi hindi yan simbahan na sinabihan. Ang sabi mo, yan ay mga apostol. Baluktot niyo yung Biblia eh. Oo, mas lalo ka nababaluktot. Ganito bro. Brother, Sige, Brother Henry, Jando. ito na lang para maliwanagan siya, no, na ang iglesia ay binigyan ng authority na magpahintulot. Ito, babasa ako, Brother Reha, yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 7:12. Yan. Sabi ni Apostol Pablo ganito. Yan. Sabi niya, sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya, na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng babae. Tinatanggap mo ba, Brother Ray, si Apostol Pablo dito nagtuturo na walang sinabi ang Panginoon tungkol dito? Oh, tinatanggap yun. Sulat sa Biblia yan eh. Ngayon, Ngayon, Nung- gusto mong palabasin. nung siya ay nagturo nito, ito ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? Ano, pakiulit nga ulit yung tanong. Nung siya ay nagturo nito, yan ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? O sa New Testament nakasulat yan eh. Hindi ba? Hindi ba? Kasi sabi ni Kristo kasi, ano man ang inyong ipahintulot Oh. sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Tinatanggap mo ba? Sa talatang ito, may ipinahintulot si Apostol Pablo na dati ay hindi naman na ipahintulot. Oh, tinatanggap ko yan. Ayan. So, tinatanggap mo ang iglesia ang binigyan ng authority na magpahintulot ng anumang gusto nila. Tama? Okay, but I want to make it Hindi, clear. hindi, Hindi yan Katoliko. Hindi yan Katoliko na iglesia. Kung mabasa ko sa history bro, Catholic preacher si Apostol Pablo. Sige, Brother Jando, granting without admitting, Brother Jando, granting without admitting na yung binigyang authority hindi Katoliko, anong simbahan yon? Ano yan? Ano yan, bro? Hindi mo rin masabi, no? Kasi inamin nyo, hindi kayo MCGI, hindi ang MCGI ang true church. Nag-mute siya. Nag-mute siya. Sige, tanungin natin ulit. Brother Sinina, pakisagot mo ba Brother Sinina? Iglesia Ulitin ng natin Diyos. yung tanong. Ulitin ko yung Okay, tanong, Brother Ray. Brother Sige. Ray, Tatay Ray, ulitin yung tanong. Sabi mo, hindi Catholic Church ang binigyan ni Kristo ng kapangyarihan or authority. Kung hindi yung Katoliko, anong simbahan yung binigyan niya Nakalagay sa Biblia na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun lang. so MCGI? Hindi. Sumali lang kami dyan. Sige. Bro, for clarification bro, na talagang sumali kayo. Clarification lang Saan inilibing nasaan ngayon ang himlayan ni Apostol Pablo? Saang chapter ng Iglesia ng Diyos nakalibing sa Apostol Pablo? Kasi ang namatay si Eli Soriano, ang naglibing kayo, MCGI. Ang namatay si Ranyo Manalo, ang naglibing INC. Ang namatay si Felix Manalo, ang naglibing INC. Ang namatay si Ellen Jewett, ang naglibing Ang SDA. gusto mong sabihin No, yan, wait lang bro. Wait lang bro. Wait lang. No? Dahil Church of God si Apostol Pablo, saang chapter ng Church of God inilibing si Apostol Pablo? Alam mo, sa Biblia, hindi Hindi, importante. wag kang lumihis sa tanong. Wag kang lumihis sa tanong Hindi nakasulat sa Biblia kung saan nilibing si Apostol Pablo, kaya wag kang tatakbo ng Biblia. Oh yeah, Tinatanong kita ngayon. Hindi nakasulat. Hindi rin sa Biblia nakasulat na si Eli Soriano nilibing sa sa MCGI Pero tinatanggap mo kayo ang naglibing kay Eli Soriano. Tama? Papayag ba kayo? Bro, papayag ba kayo na si Eli Soriano ililibing sa Katoliko o hindi? Bakit nyo ba binibigyan ng emphasis yung patay? Hindi, importante sa Biblia ang patay. Ang importante yung buhay. Hindi pala importante. Importante yung nakikinig Hindi sa pala, atin ngayon. Bro, hindi pala importante. Bro, Naililigaw.
Bro, kung hindi pala importante ang patay sa Biblia, bro, kung hindi pala importante, papayag ba kayong MCGI na si Eli Soriano ilibing sa sa sementeryo Brazil. ng Katoliko? No, sa Brazil nakalibing yun eh. Inligi. So papayag ba kayo na sa Katoliko ililibing si Soriano? Walang problema, gusto nyo sa inyo yan. Katulad si Yoyoy Villame, member namin yun. Ang tanong ngayon, ang tanong ngayon, ang tanong ngayon, bro, anong relihiyon ang naglibing kay Soriano? MCGI. MCGI, bakit MCGI? Ba't hindi ibang relihiyon? Hindi, walang nag-claim eh. Kasi kung katulad kayo... Ngayon, eto na yan. Nung namatay si Apostol Pablo, sabi mo, Church of God, hindi ba? Saang chapter ng Church of God inilibing si Apostol Pablo? Ano yan tanong na yan eh? Ibig sabihin, pamahiin. Ang patay, hindi No, importante. hindi pa mahiin yan, bro. Nakalagay Be yan logical, sa- bro. nakalagay Be yan sa logical. Ecclesiastes chapter 9. Ang Bro, patay, bro, na, wait lang, Resinina, Bakit wait mo lang. bibigyan ng importansya kung Bro, saan ililibing ang patay? Resinina, tumahimik ka muna. Ganito yan, bro, kaya nga ako nabigyan ng example eh. Si Eranio Manalo nung namatay, nilibing sa INC. Si Felix Manalo nung namatay, nilibing sa INC. Si Eli Soriano nung namatay, nilibing sa MCGI. Ang tanong, nung namatay si Apostol Pablo, saan siya nilibing? Hindi ko masagot yan, wala. Kasi ang nabasa ko lang sa history niyan, pinugutan ng ulo ni Nero yan eh. Ngayon, saan siya nilibing, bro? Yan ang tanong ko, saan siya nilibing? Hindi ko alam yan kasi ang patay... Presidente, hindi importante. nabasa daw niya sa Hindi yan history, importante bro. sa amin. Ang Bro, importante, ang turo ni Pablo. Hindi Bro, kung hindi talagang, ang bro, patay. wait, tumahimik ka muna. Bro, kung talagang kayo ay umanib sa iglesia ng Diyos, imposible namang hindi mo alam kung saan nilibing si Apostol Pablo. Alam mo nga kung sa Brazil nilibing si Soriano eh. Siyempre, member ako eh. Yun na nga, member ka. Ngayon, kung talagang umanib kayo sa tunay na iglesia, dapat alam mo rin kung saan nakalibing si Apostol Pablo. Correct. Ano mong ang patay kasi sa amin, hindi na tamimi ka importante. ngayon. Hindi ako tameme. Hindi Sige, importante pangalawang sa tanong. amin ang patay. Pangalawang Hindi tanong. naman, Pangalawang tanong. ang gusto nyo palabasin na kayo ang naglibing kay Pablo. That is wrong. That is wrong? Kung mapatunayan ko. Bro, kung mapatunayan ko, bro. Ha? Sige. Sige. At ating insert sa Google, ano? Mas maganda na mag-search tayo sa Google para ating makita. Kasi, kung wala tayong Google na Yan ang problema pag hindi sola scriptura. Kasi pag nagsisinungaling kayo, Bro. Brother Jando, wait lang, Brother Jando, sabi niya, yan ang problema daw. Bro, sabi niya, yan ang problema pag hindi sola scriptura. Pero sinabi niya kanina, nabasa niya sa history, si Pablo pinugutan ng ulo. So naniwala ka pala sa hindi Biblia. hindi namin ini-emphasize sa inyo yan. Pero Hindi ini-emphasize sabi sa kasi inyo. ni kapatid na Jando, nagsisigaw na ako rito eh. Sabi kasi ni kapatid ni Jando, saan ililibing? Yan ang tanong niya. Sa amin din naman importante yan eh. Yan ang subject namin dati sa seminaryo ng Baptist. Na si Pablo napugutan ng ulo ni Nero. Saan sa Bible yun? Saan sa Bible na pinugutan siya ng ulo? Sa history books. O kaya nga, naniwala pala kayo sa history at hindi pala kayo Bible alone. Ang patay, hindi importante yan sa amin. Sa Biblia, hindi importante Hindi, yan. sabi mo kasi bro, may problema sa mga hindi Bible alone. Naniwala ka sa history, so may problema ka. Kasi hindi ka na Bible alone pala ngayon. Sa spiritual na pinag-uusapan natin, no? Para hindi mailigaw ang tao. Lumulusot ka na naman spiritual eh. Lumulusot ka na naman sa spiritual. Ang malinaw dyan, sabi mo, may problema ang mga hindi Bible alone. Pero kasasabi mo lang, nabasa mo sa history books, ibig sabihin, hindi ka Bible alone. Kasi ano ba ang alone? Nothing else. Wala ka nang dapat iba pang babasahin. Biblia lang. Pero sabi mo, nabasa mo sa history books at sa madaling salita, hindi ka Bible alone. Kasi what is alone? Nothing else. Wala ka nang dapat iba pang babasahin. Bible na lang. Nagbasa ka pa ng history kaya palpak. Ito yan, bro. Sabi kasi, ang tanong kasi ni Jando, saan ilibing? Sige bro. Lipat ako na Hindi ibang tanong. importante ang patay eh. Tingnan mo ha. Basahin ko sa inyo. Bro, kung hindi importante ang patay, bro, wag kang magsinungaling sa amin, bro, ng harapan kasi kung Hindi hindi ako nagsisinungaling. Sige. Kung hindi importante ang patay, dapat sana tinapon nyo na si Eli Soriano. Kung namatay yun. Hindi pala importante. Wag kang magsinungaling. Hindi kami mga bobo dito, bro. Kaya nyo nilibing si Soriano, inayos nyo ang kanyang libingan, isinaayos nyo ang kanyang himlayan kasi mahal nyo siya.
Yan ha, isinaayos nyo. Rosaryo ang pinag-usapan natin, napunta sa... Bro, eto pa bro, sige, ating balikan yung rosaryo, ng yung ginamit mong rosaryo kasi pag ikaw naiipit ka, bigla kang tumatalon. Eto bro, tinanong mo kanina na nagturo ba si Kristo na magdasal ng rosaryo? Sabi sa referensyang ginagamit nyo, 12:14 ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang rosaryo. Tanong, sa taong 12:14, nangangaral pa ba si Kristo sa lupa o hindi na? Wala na, 400 years yan. According to the blood of 12:14. God, Ayun. 400 years na umakyat si Ayun, Kristo sa langit. 12:14 bro, 12:14, sabi mo wala na, di siya nangangaral. Bakit mo tinatanong sa amin kung nangangaral ba si Kristo na magrosaryo kayo kung alam nyo naman pala na sa 12:14 lang ipinahintulot ang rosaryo? Pakisagot. Ang gusto namin, Hindi bro, pakisagot mo para makita mo ba na ang tanong mo pilosopo kasi hindi mo matanggap na tanong pilosopo eh. Oh, sige. Hindi mo kasi matanggap na tanong pilosopo. Alam ng MCGI na sa 12:14 lang ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang rosaryo. Alam ng MCGI yon. Ngayon, ang tanong mo sa amin, saan sa Biblia mababasa na inutos ni Kristo na magdasal kayo ng rosaryo? Nagtuturo siya ng rosaryo. Nagtuturo ng rosaryo. Dahil alam niyong 12:14 lang pala ipinahintulot ang rosaryo. Tanong ko, sa 12:14 nagtuturo pa ba si Kristo sa lupa? Sabi mo hindi na. Ang follow-up question, bakit mo kami tinatanong kung nagtuturo ba siya ng rosaryo sa lupa? Alam nyo naman na sa 12:14 pa ipinahintulot ang rosaryo. Ganito kapatid na Jando. Ayaw nyo kasing aminin na invento ng Catholic Church yan eh. Invented yan. Catholic Church. Bro, hindi invento bro. Invento yan. Bro, hindi Ngayon, invento. marami lang kayong Kung talagang alibay, invento. marami kayong palusot. Sige, kung talagang invento kung talagang invento. Bro, Bro, kung talagang invento bro, saan sa Biblia mo nabasa ang misa pasalamat? Pag wala kang nabasa ngayon, invento nyo rin yan. Nagpapasalamat kami yung misa. Bro. Misa, wala yan sa amin. Bro, basahan mo ko. Misa, invento nyo yan eh. Basahan mo ko sa Biblia na merong misa pasalamat kasi ginagawa ninyo ang misa pasalamat. Aral nyo yan. Sige. Di ba magdugtungan ng misa pasalamat? Pasalamat. Oh. Kasi sige, misa, that is an invented word from the Catholic Church. Saan sa Biblia nagsagawa ang mga apostol ng pasalamatan? Nasa awit 100 yan eh. Oh. Apostol ang tanong ko. Ba't ka napunta sa awit? Wala pang apostol nun. Apostol ang tinatanong ko sa iyo. Oh, wala. Ikaw muna. Basta tagasunod ka ni Kristo, Bro, pasalamat ka sa Diyos. Bro, mag-focus ka sa question para makita mo ang mali ng tanong mo. Saan sa Biblia na ang mga apostol nagsagawa ng pasalamatan? Ikaw muna ha. Pag-isipan ko, nandito yan sa Biblia. Pag-isipan mo. Tsaka isa pa, mas madali. Kayo, meron kayong tinatawag programa na Bible, Worldwide Bible Exposition. Saan naman sa Bible na sinabi ni Kristo, mag-Worldwide Bible Exposition kayo? Saan sa Bible? Nasa Mateo yan. Sige, anong talata sa Mateo? Worldwide Bible Exposition. Anong talata? Sige. Word for word na Bible Exposition. Ba't kayo naniniwala sa hindi po word for word? Invento. Kasi yan ito. Invento lang pala yun. Invento nyo rin yun. Hindi ko nag-iimbento. Ano yung salitang sinusunod namin ang utos ni Kristo na ipakalat sa buong mundo. Kaya nga ang laki ng hindi mali. Ang ipakalat, ang sabi ni Kristo, humayo kayo sa buong mundo at gawin nyo silang alagad. Humayo. Kayo hindi humahayo. Nakaharap lang kayo sa computer, hindi kayo humahayo eh. Very effective nga eh. Ano very na kami saan? Nakarating na kami sa Russia. Hindi issue kung very effective ba o hindi. We have kasi yan ang gamitin namin na kailangan effective ang pagtuturo. Bro, hindi yan ang tanong ko. Nakarating na nga kami sa Russia, kahit sa Vatican naririnig, pinanonood na nga. Bro, hindi yan ang tanong, lumilihis ka eh. Hindi tanong kung effective ba o hindi. Ang tanong ko sa iyo ngayon, saan sa Biblia na ang ipahayo yung internet at hindi kayo? Kung buhay pa si Kristo, internet din ang gagamitin niya. Ayan, invento na naman yan.
Hindi yan imbento. Hindi invento. O sige, balikan natin yung ano. Kasi kung gagamit pa kayo ng rosaryo, gagamit pa kayo ng misa-misa na Sige bro, ganyan. ating balikan yung pasalamatan Kaya bro. nga nangangaunti ang Catholic Church, ang membership eh. Bro, Because of that. Bro, ating Saan nga? Ay, saglit na, Brother Jando. Sige nga, brother, ikaw mahilig ka sa salitang imbento eh. Yun bang worldwide Bible exposition ninyo, imbento yun na word o hindi imbento? Ano talaga yan? Inano namin, nilagay namin yan para Imbento ba yan o hindi? Imbento ba yan o hindi imbento? hindi yan invento. Kung hindi imbento, ano yan? sa Biblia yan. Sinunod namin Wag mo na sinabi yung ni- nasaan sa Biblia, Brother Jando. Ito mo na. Yung imbento mo na. Kung hindi imbento ang worldwide Bible exposition, ano ang tawag mo dyan? pangangaral ng salita ng Kaya nga, hindi yung salita ba? Yung Kaya salita nga ng tinatawag worldwide na- Bible, yung Kaya salita bro Ray, wag natin pairalin natin kamangmangan, no? Matatanda na tayo. Yung salitang worldwide Bible exposition. Kasi sabi mo, hindi imbento yan. So ano ang tawag mo dyan? Yung salita na yan, ano ang tawag mo? Ginawa ba ng MCGI yan o hindi? Ginawa namin yan. O ano ang tawag sa ginawa yan? Imbento yun o hindi? Ang ibig sabihin yan, worldwide Bible to expose Imbento ba yan o hindi? Sabi mo na, inamin mo na ginawa eh. Yung ginawa, inimbento niya ba yung salita na yun? O meron kayong kinuha Inimbento ng... namin yan. O yung inimbento din pala kayo. Sa turo ng ng Invento. Matthew 20. Nag-imbento din pala kayo. Wag kang magsabi na imbento yung rosaryo kung kayo din pala nag-iimbento. Sige, eto pa. Ihuli ka. Bro, Resinina, nawala tayo sa sa tanong ko. Bigyan mo ako ng talata, bro, ng ang mga apostol nagsagawa ng pasalamatan. Bigyan mo ako talata. Pag wala kami bigyan talata ngayon at kailangan mo tanggapin na yun ay imbento nyo rin. Bigyan mo ako ng talata, bro. Tapos may follow-up pa ako dyan, yung sola escritura naman. Sige, bro, bro, Resinina, pakibigyan mo nga talata, ang apostol nagsagawa ng Bro Jando, pasalamatan. para mabigyan ng pagkakataon kayo makasamahan mo, baka naman pwede natin bigyan ng ng si Bro Wendell para Ayan kami na rin may tanong. wait lang muna, brother. Yun nga alam ko kasi pagkatapos dito, pag nagawa na niya, bigyan ko ng yung mga kasama Tapos natin. Kasi, para walang sapawan. kasi hindi bigyan kasi natin ng- matatapos ang Oo, issue hanggat para- ang sasapawan. Sige, brother Resinina, pakibigay mo ngayon talata na ang mga apostol ay nagsagawa ng pasalamatan sa isang lugar. Kumpleto sila. Isang lugar nagsagawa Wala ng akong mabasa niyan. Wala akong mabasa niyan. Pero Walang ang turo mabasa. ni So, ang turo walang ni Cristo at mabasa, saka bro. ni Pablo dapat Bro, magpasalamat. wait lang. Magpasalamat. Bro, dahil wala kang mabasa na ginawa nila yan, pero ginagawa ninyo, inaamin mo na ngayon na imbento nyo yan. Hindi imbento yan. Sinusunod Kung namin ang Kung turo ni San Pablo. Bro, Ang sinusunod kung namin. hindi invento, kung hindi Sinusunod. invento, kung hindi invento, bro, bigyan mo akong talata at ginawa yan ng mga apostol. Sinusunod lang namin ang ni Cristo, ang utos ni Pablo na magpasalamat. Hindi yan, magpasalamat, okay lang pasalamat. Yung nagkakaisa kayo sa isang lugar at nagsasagawa ng pasalamatan, yon ang tinutukoy ko. Yung magpasalamat, pwede mo yung gawin kahit kanino kahit saang kahit anong oras, kahit saang lugar. Pero yung nagkakaisa kayo sa isang lugar, gaya ng ginagawa ninyo, nasa isang lugar kayo, yung nasa Makati, bumabiyahe o pupunta doon sa kung saan kayo nagtitipon. Yung ginagawa niyo Biyahe ba? sa palit. O sa Apalit, pupunta mo ng Apalit, bigyan mo ko talata, ginawa ng mga apostol. Kasama-sama talaga ang mga Kristiyano. Nasaan? Pero wala Nasaan, yan bro? sa talata. Bro, talata. Kung wala kang talata, invento nyo yan. Wala sa talata yan. O, invento nyo nga. Ang sinusunod namin, magpasalamat. Sinusunod namin yung turo ni Pablo, Invento magpasalamat. nyo nga, bro. Inamin mo na, invento nyo. Sige, doon tayo kay Brother Wendell. Baka may tanong si Brother Wendell. Brother Wendell. Okay, dito lang ako magtanong ni Bro Ray sa salitang imbento. So, dahil sola scriptura, Bible yan. alone, Bro Ray, di pwede mag-imbento talaga. Bro Ray? Yes. So, Mahina po dating nyo, kapatid. Mahina po. dahil sola scriptura, Bible alone, so ibig sabihin, di pwedeng mag-imbento ng aral. Tama? Ang main doctrines talaga, hindi dapat ini-invento niyan. Hindi dapat ini-invento. Okay. Sa main doctrines, hindi dapat iniimbento. Tanong, sino ang nag-imbento sa sola scriptura?
That is a Latin word, sola scriptura. Yes. Oh, Alam dati ko sa Latin yan. Catholic Church nga namin natutunan yata yan, sola Kung scriptura. wala kami, wag mo kami pagbintangan, wala kami sa Escritura. Ang tanong ko, malinaw, sino ang nag-imbento? Di ko tinanong kung saan nyo na natutunan yan. Sino ang nag-imbento sa aral? Min doctrines ninyo yan, sola scriptura. Napakinggan ko yan sa inyo eh, sola scriptura. Wala nga kaming sola scriptura, bro. Wag ka mag-ano diyan, magbintang ng kasinungalingan, nagkakasala ka Narinig eh. ko ba nga yan kay kay Wala kaming turo na sola scriptura, hindi nga kami narinig ko Bible nga yan alone kay eh. Mr. Gitgano eh, na bakit Hindi. ganito, nag-sermon siya about sola scriptura eh. Ang sabi ni Padre Darwin Gitgano, ang Biblia hindi yan ang haligit sa liga ng katotohanan. Yun ang sinabi ni Padre Gitgano. Eh wag mong ilihis, wag mong baluktutin. Sagutin mo ang tanong ni Padre Windel. Sige, palitan ko na lang sa sola scriptura, English. Gawin nating English. Sige. Sino ang nagturo sa doktrinang Bible alone? Biblia, ang Diyos. Basahin natin sa sa Isaiah. 34. Sa liksikin ninyo, hindi nga ang kakailangan ng katulong. Ayan, Padre Windel, pagbigyan mo ko dyan. Pagbigyan mo sige. ko dyan, Padre Windel. Okay. Sige. Bro, naniniwala ka ba bro na ang Isaiah 34:16 ay tumutukoy yan sa Biblia? Tinatanggap mo ba yan? Yan sa liksikin ninyong aking kasulatan. aking... Bro, naninindigan ka ba dyan bro? Naninindigan ka ba dyan bro? Na yan ay Biblia, tumutukoy dyan. Naninindigan ka ba? Sabi ng Diyos eh, aking Sige. kasulatan. Kung babasahin natin bro at hindi pala yan tumutukoy sa Biblia kundi sa mga hype, ano yung mali yung unawa nyo? Hindi, sige, basahin mo. Sige, ating basahin. Isaiah 34, ating simulan sa 14 ha? 7. Para malinaw. Contextual tayo dito, bro. Ito yung talagang pag-aaral. 34, ating simulan sa 7. Ating simulan sa sa 7 ito. Sabi ganito, tingnan mo ha, sundin mo tong binabasa ko ha. Papatayin din na parang mga toro ang kanilang mga makapangyarihang mamamayan. Ang kanilang lupain ay mapupuno ng dugo at taba. Sapagkat ang Panginoon ay may itinakdang araw upang magiganti sa kanyang mga kaaway para tulungan ang Zion. Ang mga sapa at ang lupa sa Edom, ito ay tumutukoy sa lupain ng Edom. Ito ay tumutukoy sa lupain ng Idumea. At ang mga sapa at ang lupa sa Edom ay masisira. Ang buong bansa ay masusunog at hindi na mapapakinabangan. At hindi ito mapapatay araw at gabi. Ang usok nito'y papailan lang magpakailanman. Wala nang titira o dadaan man lang sa Edom kahit kailan. So ang main subject dito yung Edomea. Wala nang dadaan doon. 11. Magiging tirahan ito ng mga kwago at mga uwak. Nasa plano na ng Panginoon na ipadana sa lupaing ito. Anong lupaing yan? Lupain ng Idumea. Ang kaguluhan at kapahamakan. At tatawagin itong walang kwentang kaharian. Ano yung walang kwentang kaharian? Yung Idumea. Mawawala ang lahat ng pinuno nito. Tutubo ang matitinik na mga halamanan sa mga napapaderang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ang mga kwago at mga asong gubat. Yung mga wild dogs, yung mga kwago, maninirahan sa Idumea. Magsasama-sama roon ang mga asong gubat, kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon. At ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta roon para magpahinga. Saan? Sa Idumea. 15. Ang mga kwago ay magpupuga doon, mangingitlog, mamimisa, at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon doon. 16 na tayo. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. Ano daw ang hindi mawawala ng pares?
Hayop. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. So yung hindi mawawala ng pares, yung mga hayop, hindi Biblia. Tuloy. Sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Sinong titipunin? Yung mga hayop, hindi ang Biblia. 17. Siya ang magbibigay sa mga hayop ng lupa na kanilang titirhan. Mapapasa kanila ito magpakailanman at doon sila titira magpakailanman. Ang tanong bro, itong aklat ng Panginoon na tinutukoy dito, naniniwala ka bang Biblia yan? Saglit lang ha, saliksikin ko rito sa Greek, sa translation ha. Sige. 34:16, 34:16. Simulan mo sa 7 bro para makita mo ang konteksto. Merong ano rito eh. Meron akong ano rito eh, Hebrew. So, the book of the Lord is properly writing document implication, a book, evidence palagay. Lord, tingnan natin. From the self-existence or eternal Jewish national name of God, Jehovah, the Lord. So that is the book of the Lord, the book of ano? Ano nga, ikaw ba nanindigan na itong aklat ng Panginoon dito, Biblia ito? O Biblia yan, aklat ng- Biblia. Kung mabasa ko na hindi yan Biblia, kundi Book of Living Creature, amin yung mali ka. Sige. Sige, basahin ko lang sa English, ano? Oh, Kaya, Tagalog yan eh. Englishin ko lang. Search in the Lord's Book of Living Creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing, and not one will be without its mate. The Lord has commanded it to be so. He himself will bring them together. It is the Lord who will divide the land among them and give each of them a share. They will live in the land age after age, and it will belong to them forever. Tanong bro, yung Lord's Book of Living Creature, Biblia ba yan? yeah, naintindihan ko. Pakisagot bro, yung Lord's Book of Living Creature, Biblia ba yan? Yes or no? The Lord's book of the living creatures, that is the book of God, that is the book of God, Biblia. Yan nga, tanungin kita bro. Itong Lord's, sabi dito, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature, walang isa man sa mga hayop na ito ang mawawala doon sa Idumea. Yun ang konteksto eh. Ang lupa ng Idumea, mawawalan ng tao, ang papalit doon, mga hayop ang maninirahan doon. Kaya sinabi dito, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature, walang isa man sa mga hayop na ito ang mawawalan ng kanyang kapares. Ano bro? Tinataka mo ba? Hayop pala titukoy dito, hindi pala to Biblia. Hindi, Biblia yan. Ang inaano Biblia? nila yung hayop. Oh, hayop. Ano Biblia? Sige, saan talaga sa Biblia na ang hayop hindi mawawalan ng pares? Dito nga sa ano, dito nga sa... Sagutin mo bro, sagutin tanong bro. Saan sa Biblia bro na ang hayop hindi mawawalan ng kanyang pares? Teka muna ha. Hindi na mawawala ng pares. Yan ang binasa mo, hindi na mawawala ng pares. Ito yung sinabi ni sabi ni Isaias, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature. Huwag mo na sa kanyang sinulat. Sa Biblia na Lord's Book of Living Creature, sabi mo kasi Biblia yan eh. Sige, bigyan mo ako, saang talata sa Biblia maliban sa Isaias 34:16 na Biblia ang tinutukoy doon na hindi mawawalan ng pares ang mga hayop? Wala dyan sa New Testament, ha? Wala yan sa New Testament. Oo. Sige, basahin mo ko, kahit saan sa Old Testament, basahan mo ko, na ang mga hayop hindi mawawalan ng kanyang kapares. Bigyan mo ko, wag itong Isaias 34, kay Isaias yun eh. Sabi niya, basahin nyo. Di basahin mo doon, kasi kumuha siya ng reference doon. O sige, saan talata ng Old Testament yan na ang mga hayop hindi mawawalan ng kanyang pares, maliban ito sa sulat ni Isaias? Kamu na. Balikan ko to, ha? O, tingnan mo maski sa ang dating Biblia, ang dating Biblia tayo, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Tanong bro,
Ano yung hindi magkukulang? Biblia o hayop? Biblia. Biblia. Balikan natin sa sa ang salita ng Diyos. Sabi dito, tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. Ba't hayop dito? Yan, tinutukoy prophecy yan eh. Prophecy yan. Anong prophecy? Yung Idumea. Idumea, titirhan ng Biblia? Prophecy yan. Bro, bigyan mo ko ng magandang reasoning. Ang lupain ng Idumea mawawala ng tao. Ang maninirahan doon, mga kwago, mga asong gubat, mga hayop ang maninirahan doon. Sabi ng verse 16, basahin mo sa aklat ng Panginoon, walang isa man sa mga ito. Anong ito? Yung mga hayop na pupunta sa Idumea, ang mawawalan ng kanyang kapares. Sabi mo ko ng logical reason na ang maninirahan sa Idumea ay Biblia at hindi hayop. Ang sabi dyan, saliksikin nyo ang aking salita. Hindi bro. Ang nagkukulang. Tingnan mo, ay hindi yung aklat ang magkukulang, ang hayop ang magkukulang. Hindi magkukulangan ng tingnan mo ha. Balikan natin, tingnan mo. Ito yung nakita kong diferensya sa ang dating daan. Nakafocus lang sa isang version, pag binasa mo ng ibang version, giba ng argumento nila. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na ito. Balikan natin yung versikulo 13. Tutubo ang matitinik ng mga halaman sa mga mapapaderang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ng mga kwago. Ang mga asong gubat. Magsasama-sama roon ng mga asong gubat kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon at ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta doon para magpahinga. Ang mga kwago ay magpupugad doon. Saan? Sa Idumea. Mangingitlog, mamimisa at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares. Ang mga uwak ay pares-pares. Biblia ba yung uwak? Biblia yung uwak, bro? Hindi, iba yan. Ibon yan. Karugtong to eh. Tingnan mo ha. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon doon. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sino hindi mawala ng kapares? Biblia o hayop? Hayop. Hayop pala. So yung sa ang dating Biblia, hayop pala ito. Tingnan mo, binasahan lang ka lang ng ibang translation, giba ng argumento mo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa man sa mga ito ay hindi magkukulang. Sabi mo, yan ay Biblia, hindi magkukulang. Tuloy ko lang basa. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama. Biblia ba yan? Biblia yan. Biblia. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Sinong pinisan? Biblia o hayop? Biblia. 17. At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila sa amamagitan ng pising panukat. Sino ang binahagian? Ang Biblia o ang hayop? Kamuna. Kanyang Tinuloy ko lang sa verse 17 para ma-contextual tayo dito para makita kung sino talaga ang may tamang unawa. Ang MCGI ba ang Katoliko? At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sino tong kanila? Biblia to o hayop? Okay. 15, 16, 17. 17. Tingnan mo. Ang dating Biblia yung binabasa ko At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sino ang binahaginan? Sino yung kanila dyan? Hayop ba yan o Biblia? Hayop yan. Hayop, hindi pala Biblia. Ngayon, tuloy pa natin. Karugtong to contextual to.
kanilang aariin magpakailanman at sa salit-saling lahi ay tatahan sila doon. Sinong tatahan? Biblia o hayop? Hayop. Oh, ba't mo sinabi kanina ang hindi mawawalan ng pares Biblia? Yung sinabi, hindi nangangailangan ng kakampi, hindi nangangailangan ng katulong. Ayun So na nga. that is the word of God. Na Hindi kailangan ng anong word of God. Bro, tingnan mo ha, tingnan yung unawa ninyo ha, baluktot. Tingnan nyo ha. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito. Ano yung binasa natin sa mula sa 7 hanggang 15? Mga hayop yun o Biblia? aklat ng Panginoon ang binabanggit. Hindi. Aklat ng Panginoon, that is not an animal or a bird. Bro. Prophecy na yan sa Edom. Bro, ang nanirahan ba sa Edom, Biblia? Wala, hindi. Mga hayop. Ang mga hayop. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ano yung hindi magkukulang? Ang Biblia o ang hayop? Ang Biblia ang hindi nagkukulang. Tahon ako. Sige. Brother Jando. Patuloyan mo na hindi. Ang Biblia hindi Brother Jando. nagkukulang ha. Bro, nagpabalik-balik na kayo dyan, Brother Jando. May itanong daw muna si Brother Angel at si Brother Angel naman, Brother Jando, para Sige. Para dito. maibigyan naman natin ng At least iba dito yung na napatunayan natin dito na contextually binaluktot nilang verse 16. Kasi yung tinutukoy dito doon na hindi mawawalan ng pares yung mga hayop. Hindi sila mawawalan ng pares kaya nga tatahan sila doon. Bakit? Mga hayop yun, hindi Biblia yun. Ano ba to? Oh, Sige, no, Brother Angel. that is not the right interpretation. Kayo yung nasa We will read again from King James Version. kahit sa King James Version. Kahit sa King James Version basahin yan. Read, no one of these shall fail, none shall want her mate, for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered. Galing sa bunganga ng Diyos, sa Sinong ginather ng Panginoon sa Idumea? Biblia o hayop? Ang hayop. Hayop pala, hindi pala Biblia eh. Yun, na-booking ka na. Sino saan ginagamit yung term na mate o kasama? Term na mate. Halimbawa, classmate, schoolmate. Saan ginagamit yung term na mate? Sa tao o sa hayop? O sa tao o sa libro? Yung term na mate. Hayop, Sa living things o non-living things? living things, Sa living things. Yung Biblia ba living things? non-living thing. That's, ang power niyan is living. But the book is non-living thing. Tingnan mo, ikaw, yung ano mo, urong-sulong. Sige, bigyan ko na lang kay Brother Angel kasi dito, kitang-kita dito, mali ang unawa nyo sa verse 16. Kasi mula pa sa verse 1, kahit basahin mo yan, mula verse 1 hanggang 17, mga hayop ang tinutukoy dyan. But biglang 16, lumiko sa Biblia. Ano ba naman to? You're taking it out of context. Bigyan kay Brother Angel. Brother Angel, ikaw naman. Brother Angel. Nakatulog. Kanina, hindi na, okay lang ako. Si bro Wendell yata, hindi pa tapos kanina, nasingitan lang. Bro Naano Wendell? ko si Brother Wendell kanina kasi ginamit niya yung Oo, 3416 kaya ano ko nga, pwede ko bang Out of i-ano yung context ang 3416. Kaya Brother Wendell, Yan, tuloy mo Brother Wendell. Yan, kapatid na Rhea, nakita nyo na po. At yung panahon na yun, Kuya Ray, wala namang Biblia. Sa Isaias ang sinasabi dyan, hindi pa Biblia po. No? At saka kailangan wala pang tingnan- revelation yan. Wala lahat yun. So, ang pag-ano po ng Biblia, kapatid, tingnan mo yung time, no? Yung time frame niya, yung chronological order ang tinatawag. So, out of context po si Bro Eli kasi hindi naman yung nag-aaral talaga na para maintindihan niya yung Biblia, no? So, intindihin po natin mabuti ha. Huwag kang basta-basta paliligaw sa mga nagbasa lang. Out of context kasi wala pang yung pong Hindi, panahon Wala na pa yan, yung unang-una. New Testament yan eh. Bukas kasi, Mm. I'll be there sa lokal mga 8 o'clock. Mm. Siguro kung may makita akong worker, magtatanong ako kung anong gagawin. Ano ang interpretation? Simulan nyo ng, advice ko bro, simulan mo ng basa from verse 1 o verse 7 down to verse 17 para makita ang context na hayop ang tinutukoy dyan na maninirahan sa lupain ng Idumea. Ang problema rito, bro, ang kakausapin niya, co-worker, ganun din yan galing din kay Yun, the Eli. same pa rin eh. Pagsabihan lang ako noon. Pagsabihan lang ako noon. Kaya nga po. So, At saka,
Wala nagturo kasi kay ano ang pag-aaral ng Biblia. Tingnan mo yung ano niya, yung time nung sinabi niya yon para kanino, para saan at anong dahilan. Kasi hindi basta ba nakabasa ka, Biblia na yan. Wala po sir. Sige po Hindi. Wendell para lang matapos yung Bro Wendell, ikaw naman, Bro Okay, sige. Wendell. Sige. Baka Sige, nakaka-istorbo na Wendell, ako, ako, Brad sige. Jando na baka naka-istorbo na ako. Wala eh. Hindi Talagang po, Bro sinadya Wendell. namin ito na pag pumasok ka, yung testimony night, puspo muna namin sa next Sunday. Kasi minsan lang ito pasukan kami ng MCGI eh. Kasi, Minsan lang ba? M- Kasi MC talagang pinagpabawal sa amin yan. Ako nga lang naglakas ng loob. kasi ang hindi lang ikaw bro, nandiyan pa si Larry Silva. Dalawa kayo. At saka diyan mo makikita kapatid na rin na ang aral niyo mali. Kasi ba't kayo pinagbabawalan? Ang sabi sa Bible, know the truth, seek the truth. Oh. Dahil that truth will set you free. Hindi, Ba't kayo pagbabawalan? At saka Kasi ganito sa bro. unang ano kasi, ang turo ni Brad Eli, tapos na yung era ng pakikipagdebate. Ang ano namin Ayun ngayon, yung ano, paano tapos ng mabuti. era. Hindi yan tapos ng era. Kasi oh. kayo punto por punto, ngayon lang kayo ngayon lang Tapos kayo na pala. Bro, Pansin bro. nga namin nga kayong mga Katoliko, active na kayo ngayon, hindi nyo na pinapabayaan mga member nyo. Bro, Siyempre. bro, Dumadami kasi kayo eh. bro, kung Ang tapos dami na, nyo na. bro, kung tapos na ang era ng pagdebate ng MCGI, bakit sa online, social media, ang dami pa rin MCGI nakikipagdebate? Oh, at saka ito po, sininin nyo sa kanila, kapag sila ay sumali daw sa ibang programa, ang tawag daw doon, pangangalo niya sa pananampalataya. Bakit ang Katoliko iniimbitahan nyo sa inyong programa? Ginagawa nyo kami ng kasalanan doon. Kasi inyo kasi, pangangalo niya sa pananampalataya yun. Bigay mo na kay Brother Wendell, Brother Jando. Brother Bigay mo na kay Wendell. Wendell. Brother Wendell! Diyan po ba, Brother Wendell? Okay. Okay, go ahead, Brother Wendell. Okay, ito lang Bro Ray, no? Dahil sabi mo, yung Isaias 34:6 ay Biblia. Yun ay Biblia. 16. 16. Oh. Isaias 34:16. 34:16, Biblia. Biblia daw. Yun ang interpretasyon mo dahil sabi mo, mali ang interpretasyon namin. Kaya tatanungin kita, kung Biblia ito batay sa interpretasyon nyo, anong version ng Biblia? Dahil sagot, bro. King James Version. King James Version daw kung Brother Wendell. King James Version. Okay. Sunod na tanong. Alam mo ba kung kailan lumabas ang King James Version? Anong taon? 1611. 1611. 1611. Nang naisulat ang Isaias Kapitulo 34, versikulo 16, ito ba'y sa 1611 na? Wala. Ha? Wala pa daw, Brother 16, Wendell. Hindi pa daw. 11. Hindi pa. Hindi pa daw. Hindi pa. Ano So babasahin? bakit sinabi mo na King James Version Bible na ito, na sabi mo ngayon, hindi pa 1611 ang Isaias 34:16? Paano babasahin? Brother Wendell, paano babasahin ng aklat ng Panginoon na King James Version? Wala pa naman pala. Hindi nyo pala alam yung pag-translate ng the Bible from the original tongue to the English word? Hindi. Ang tanong ko, napakalinaw yun, Kasi- Bro Re, no? Sabi mo, 1611 ang King James Version. Oh, Ah, yung translation na yan, 1611. yung version na yan, that is on 1611. No? 1611. Yes. Ah. At sabi mo, ang Isaias 34:16, King James Version na yon. Ah. Ang ginagamit ko ngayon, itong bagong Biblia, ang binabasa ko. At ang Ay, binabasa hindi yan, bro. Ang tanong ni Brother Wendell kanina, bro, anong version ang aklat ng Panginoon dyan? Anong version yan? Sagot, King James Version. Dito, King James Version. Hindi, yung binasa mo sa Isaias ba? Basahin mo sa aklat ng Panginoon. Magaling yan sa dating Biblia, yung Tagalog. Hindi. Bro, si Propeta Isaias nagsulat na basahin mo. Yung sinabihan niya na basahin mo, saan siya magbabasa? Anong version ng Biblia yon? King James Version nga. Namimiluso po ka na yan. Wala pa Hindi yan. po, ikaw yung sumasagot eh. Ikaw yung sumasagot, hindi na mimiloso po yan. Kaya nga kayo out of context eh. O sige, bigyan ka ng pagkakataon. Sige.
So hindi King James version niya kasi sabi mo hindi pa 1611. O sige, anong version ng Biblia ang pinapabasa ng panahon ni Isaias? Anong version ng Biblia yan? Brother Jando, hayaan mo, kaya muna si Brother Wendell magtanong, Brother Jando. Yung Sumagot history ka. niyan, Follow up na. the Old Testament is from the Hebrew word, no? Ang the New Testament is from Greek. So yung Ayan. pag tinanong nyo, walang version yan. That is Hebrew, original. Oh, Brother Wendell, yan daw ay Hebrew. So Hebrew, at wala, malinaw na sinabi mo ngayon na wala pang version. So ulitin ko, bro, kapatid, sabi mo kanina, Isaiah 34:16, King James Version na ito. Pero ngayon, sinabi mo naman, wala pang version. Alin ang totoo? King James Version na? O ngayon, hindi pa pala King James Version yon? Hindi pa King James Version yan. Yung panahon ni Isaiah. Ngayon, yung binasa natin, King James Version na ang binabasa ko. Hindi ko naman alam yung Hebrew eh. So Sige, ibig sabihin, Hebrew daw. Sa Tagalog, binabasa ko from dating daan Biblia. Dating Biblia pala, hindi dating daan. Dating daan Biblia. I'm sorry. Correction please. ibig sabihin kapatid, yung sagot mo kanina na ang Isaiah 34:16, King James Version, mali yon. Kayo ang nagpapamali. Kasi ang niya na sa isip natin, that is from the Hebrew word. Tinranslate lang yan to the King James Version. Okay, dahil batay sa deliberation mo kanina, bawal talaga mag-imbento dahil sola scriptura. Ang tanong, sino ang nagtawag sa Bible na King James Version? But that is the yung translation niya ng England, si King James. Mga scholar ni King James. So, England. ibig sabihin, maniniwala pala kayo sa scholars ni King James, hindi lang kayo Bible alone. Translation. Yung diwa ng Biblia, yun ang pinaniniwalaan namin. Hindi si King James yung mga kumukuha kami ng iba-ibang translations, iba-ibang versions just to compare. Okay. So, batay sa King James Version na kinukuha ninyo, saan mabasa natin ang salitang Bible alone? Di po ba litra por litra kayo? Bible alone. Saan mabasa na talata? Dito sa 2 Timothy, all scriptures are inspired by God. Yung palang sinabi na ni Pablo, that is Bible alone na eh. Hindi naman nagsabi si Pablo na prayer book, the catechism is inspired by God. It is the Bible, the scripture. Ang tanong ko, saan mabasa ang salitang Bible alone? Hindi ko tinanong kung scripture inspired by God ba. Wala tayong kang problema dyan. mabasang Bible Ang alone. salita lang na Bible alone na opisyal niyong aral. Saan natin yan mabasa? Dahil Walang ayaw Ang niyo ibig sabihin ng Bible alone, ginagamit namin sa aming pananampalataya. Kung hindi makita sa Biblia, hindi mabasa, hindi namin pinaniniwalaan. sundin kita. Saan mabasa sa Biblia pag hindi makita, hindi paniniwalaan? Hindi makita, marami. Maraming hindi makita na hindi pinaniniwalaan. Isa lang na talata. Okay, sige. Saan mabasa sa Biblia na yung NCGI ay gagawa ng logo na ginagamit ninyo ngayon? Ang logo required by SEC yan sa amin. Sinusunod Biblia. na namin ang batas ng Sa Biblia nga. gumawa kami ng logo. Bro, ang tanong bro sa Biblia para makita ba kung imbento o hindi. Kasi kung wala sa Biblia, imbento. Ganyan ka mag-isip, di ba? Kung wala sa Biblia, imbento. Kaya kailangan pag tinanong ka, labas ka ng Biblia, ng talata, para mapatunoyan hindi imbento. Hindi kasi pananampalataya yan. Hindi yan pananampalataya. That is shallow lang yan eh. Mababaw lang yan eh. Ang tinatanong ko nga, kung sa Biblia nasusulat ba kung si Kristo nagtuturo ng rosaryo? Yun ang tinatanong ko. Bro, bakit? Andyan ka na, andyan ka na naman bro, nagbalik ka na naman dyan, inamin mo na kanina kasi may diferensya. Ayaw mo Bro, akong bumalik dyan kasi talagang Bro, hindi ko
totoo yung sinasabi Bro, niya. bakit mo tinatanong yan, bro? Gayong alam mo naman na tinuturo ninyo na 12:14 pa ipinahintulot ang rosaryo. Bro, Jando, mas mabuti siguro na bigyan natin pagkakataon yung one-in-one na lang o one-on-one na lang o gusto niya rosaryo ba? Yung dialogue form. Ano, Para, sige, ito. sa- Papayag ka, Brother Ray Sinina. schedule yun, Brother Jando. Papayag ka, Brother Ray Sinina. Mag one-on-one kayo ni Brother Wendell. Anong topic ang gusto mo? Kala ka yan. One-on-one. Kayo lang dalawa. Walang iba magkikihalo. Brother Ray. Papayag. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.